Ang balita natin ngayon mukhang itong Barangay Ginebra ay determinado na makuha na talaga itong si Arvin Tolentino. At mukhang handa silang mamigay ng maraming players para magawa ito. Ang pwede raw ibigay ng Ginebra ay itong si Bon Pesumal, si Sidney Onwubere, plus isasama nila itong kanilang rookie na si Jason David para makuha ang serbisyo ni Tolentino. Kung kinakailangan magdagdag pa sila ng 2 second round pick o isang first round pick para dito. Kung inyong matatandaan, ganito ginawa ng San Miguel nung makuha si CJ Perez at si Christian Stan Hardinger. Maraming bench players na binigay, pangat pati mga draft pick. So ang Barangay Ginebra mukhang ganyan ang gagawin para makuha itong si Arvin Tolentino. Pwede rin na mangyari na instead ng 2 draft pick, baka 4 na player ang ibigay ng Ginebra. Baka isama pa nila yung kanilang isang guard, for example si Jared Dillinger, para dito ay maging mas balance naman yung trade. Pero sa tingin ko, mas tatanggapin ng Northport yung first round pick ng Ginebra. So malamang mangyari dito, si Onwubere, si Pesumal at si Jason David ang mapupunta sa Northport plus yung first round pick ng Barangay Ginebra kapalit ni Arvin Tolentino. Kapag ito nangyari, magkakaroon na ng isa pang power forward ng Ginebra na ka-alternate ni Jamie Malonzo sa kanyang posisyon. Pwede rin na gamitin sa small forward ng Ginebra ito si Arvin Tolentino at pagsabayin na sila ni Jamie Malonzo dito sa kanilang front court. Ibig sabihin mas lalalim ngayon ang bench ng Barangay Ginebra kapag nagkataon. So sa ngayon asahan natin na itong trade na to i-approve na naman yung Northport Patampier sigurado. At sa tingin ko hindi rin naman yan magkakaproblema sa PBA. Kung itong ang trade kay Nambatak plus kay Kim Montalvo at yung second round pick ay inaprobahan nila, hindi ko nakikita na magkakaproblema yan dito sa commissioner natin. Mukhang nangangako ngayon ang San Miguel Beer na babawi sila dito sa Game 2. At ang plano nila ngayon, sabi nga nung iba, ay tanggalan ng power itong Meralco Bolts. Kumbaga puputulan ng kuryente dito sa Game 2. Para mangyari yan, kinakailangan ng SMB na gumawa ng adjustment dito sa kanilang mga play. Dahil obviously nautakan ni Nenad Vucinic itong si Coach George Gallant to sa Game 1. Kinakailangan siguro mas bigyan ng mahabang playing time itong si Rodney Brondial dahil kinakailangan ng San Miguel Beer ng mas malaki doon sa 4 nila. Ito si Don Trullano, ilagay na lang dito sa number 3 position kapalitan ni Marshall Lassiter. Samantala naman, kapag ginawa nila yan, pwede rin siguro bigyan ng playing time ito si Vic Manuel para meron silang totoong power forward at si Motaw Tuwa gawin na lang sa center. Samantala naman, itong Meralco Bolts, kung ikaw ang gusto mong gawin, para taliin mo na ganyan ang score, huwag mong papaabuti ng 100 points pataas. Dahil kung pataasan ang puntos, mahihirapan kang manalo kontra sa SMB. Hindi pa rin natin natitiyak kung itong si Terence Romeo ay makapaglalaro mamaya dahil day to day ang kanyang sitwasyon. Alam natin nagka-injury yung calf ni Romeo kaya hindi siya nakapaglaro ng Game 1 at obviously na-miss ng San Miguel yung kanyang serbisyo dahil kinakailangan nila ng scoring at wala silang mapuntahan. Malaking bagay kung nandiyan si Terence pero hindi pa natin alam kung siya ay makapaglalaro mamaya. Sa ngayon, itong Meralco Bolts kumpiyansa yan siyempre pero kahit si Coach Luigi Trillo sinabi na inaasahan niya na magiging mahaba itong serye. Para sa San Miguel Beer, kinakailangan na nilang manalo mamaya. Mahirap mabaon ng 2-0 kontra Meralco sa isang best of 7 series. Alam din natin na nagawa na ng San Miguel manalo mula sa 0-3 pero napakahirap niyang gawin. Lalo na at nakita natin kung gaano kahusay itong Meralco Bolts. Tandaan natin, tinalo nila si Team Cone at ang Barangay Ginebra. Kaya ngayon, masasabi natin na kinakailangang manalo ng San Miguel mamaya. Mukhang hindi pa tapos itong TNT Tropang Giga sa pakikipag-trade. Pagkatapos nilang makuha itong si Ray ng Batak mula dito sa Blackwater Bossing, ngayon naman daw ang tinitignan nila ay makuha itong si Robert Polick mula dito kay NLEX Road Warriors coach Frankie Lim or Jong Wichiko dahil ang balita papalitan na rin itong si Frankie Lim. So hindi na rin nakakagulat kung makukuha nila itong si Robert Polick dahil matagal na napapabalita yan. Ngayon, ang sasabihin ba baka masyado ng maraming guards itong TNT. Posible na mangyari dyan ay kapag nakuha nila to si Polick, i-unload nila yung iba nilang guards para magkaroon sila ng mas malaking mga players. Dahil mukhang yan ang kinakailangan ngayon dahil to si Poy Eram, hindi pa natin alam kung kailan babalik. At
So actually, ang sabi nga ng ibang mga nag-o-observe ay parang hindi pa raw sigurado itong TNT Tropang Giga kung ano ang gagawin dito kay Brandon Rosser. Dahil kung titignan nyo raw, parang hindi pa masyadong alam ni Coach Chot Reyes kung paano mayu-utilize ng mabuti ito si Rosser. Hindi katulad nung ito yung naglalaro sa NLEX na nakita natin na nagagamit ng mabuti. Yung kasing estilo na ginagamit itong si Chot Reyes parang hindi akma dito kay Brandon Rosser. Kaya abangan natin kung ano mangyayari dito. Pero sa ngayon, makikita natin na yung TNT Tropang Giga handa raw na ibigay yung mga bench players nila para makuha itong si Robert Bolick. Kapag nagkataon ang solid ng lineup nitong TNT Tropang Giga, kapag nakuha nga nila ito si Robert Bolick, dahil alam natin kung umiscore yan parang import. Kaya wag na tayo magtaka kung itong deal na to ay matuloy ka agad-agad dito sa PBA para lumakas ang TNT. Habang ang balita ay nakapokus dito sa finals at dito sa nangyayaring rebuilding ng Barangay Ginebra, masasabi naman natin na itong Rain or Shine Elasto Painters ay hindi nagpapahuli kung pagpapalakas lang ng mga players ang pag-uusapan. Dahil mukhang ang gagawin ngayon nitong Rain or Shine Elasto Painters ay kukuha din ng mga additional players sa pamamagitan ng trades o di kaya naman ay sa draft. Dahil sa ngayon itong Rain or Shine, sinabi na ni Coach Cheng Giao na ang plano nila ay kumuha ng additional big men para dito sa darating na season. Alam natin na marami ng big men itong Rain or Shine Elasto Painters, pero nakikita na nila yung success ng Meralco na ginagamit itong si Brandon Bates, Raymond Almasan, Norbert Torres, Carl Pascual, si Cliff Hodge para dito subukang i-contain si Junmar Fajardo. At mukhang ganyan ang balak ngayong gawin nitong Rain or Shine Elasto Painters ay kopyahin yung ganitong formula dahil nakita natin paano nahirapan si Kit Datu at si Boberga laban dito sa SMB. So abangan natin kung ano mangyayari dito, pero ang maliwanag, itong Rain or Shine Elasto Painters hindi pa huhuli pagdating dito sa pagpapalakas ng kanilang lineup dahil gusto nila na sumabay na dito sa mga heavyweight sa PBA. Sabihin man natin na ang budget ng Rain or Shine hindi katulad nitong SMC at MVP group, pero sa pamamagitan ng mga draft picks makakakuha sila ng mga mahuhusay na player. Nakita naman natin yung mga guards nila, sila Mamuyak, si Karakot, itong si Nokum, si Clarito. Kaya niya makipagsabayan kahit sa mga guards ng San Miguel, so hindi problema yon. Kinakailangan talaga nila ay yung mga big men. Kapag nakakuha ng additional big men, itong si Coach Cheng Giao, plus naka-fully recover na itong si Luis Villegas, sa tingin ko magiging magandang match-up na to kontra dito sa malalakas na team sa PBA. Kaya kinakailangan na lamang gumawa ng paraan ni Coach Cheng para makakuha ng big man. Happy birthday muna sa ating taga-subaybay na si Odette Sinohin mula kay Edison Gardon. At shoutout kay Joseph Pineda, Archie Makirang, Jonel Alagon at Serino Valles family, RG Bueno at Darina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, OG Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, Rico Olarte, si Judy Edwina, Shaina Carl Jaira at Jonah Villarosa, Anthony Alon family, pinabati din natin si Jonald Malyari, si Roman de la Cruz Agustin, Eduardo Monsales, Ireneo Salangsang, JJ Sibum, si Edwin Carmona Jr., si Judy Edwina, Shaina Carl Jaira at Jonah Villarosa, OG Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, Anthony Alon family, Kuya Mike TV, Carl Alarcos, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, si Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, ang Dineros family, Romeo Conchada, Katsakino Dukusin, Jason Mendoza, Dexter Domer, Enju at ang iba pa nating mga taga-subaybay.